Iyo ang Panginoon, Absolutely. tayo po ay nasa huling linggo ng paghahanda natin sa kalamanan ng dakilang kapistahan ng ating Panginoon sa Kristo. At nakita natin si San Jose, no? Na hinayaan ng Diyos na maging bahagi ng pagliligtas ng isang katauhan. Hindi lamang po yung tugon ni Maria ang kailangan din yung tugon ni Jose. No? At bahagi yun ng pagtugon kung saan ay nakita natin yung alin na hinahamon tayo ng ating pananampalataya na isang aktibong pakikilahok. Katulad ni San Jose, hindi lang siya bystander, hindi lang siya meron. May mga Pilipino, mahilig tayo manood, no? Mga gusto natin tayo mga meron sa ating pananampalataya. Hindi pwede tayo ay meron. Dapat tayo mismo aktibong nakikilahok, kumikilos, at bumuo upang makatulog din sa panawagan ng Diyos. Kasi hindi lang si Maria ang hinihingan dito, ngunit kinakailangan ng tulong ni San Jose, no? Na pakasalan niya si Maria bilang bahagi na plano ng Diyos para maisilang ang Diyos na naging tao. Kaya bahagi yun, lalo-lalo na ngayon, sasabihin na tinatawag natin, no? Narinig yung siguro yung sinundanity, yung tayo na walang sama-sama maglalakbay. Akala mo iba, yung sinundanity ngayon ay tawagin nga po natin ay democratization of the faith. Kasi pinakailangan sabay-sabay. Hindi yung democratization of the faith. Kasi kapag sinabi natin democracy ay kung sino yung maraming boto, yun ang mananalo. Hindi yun. Yung sinundan ay sama-sama. Kasi bahagi, isa ko sa mga una sa pamamaraan ng pamumuno, kung tawagin natin ay democratic institution ng alin. Kung sabi na natin, ang tawagan ng basihan natin ay kung sino marami, siya ang masusunod. Ay, tignan nyo kung isa dahil nagtulong ng mga mamumuno sa atin. Kaya natin kasi ay napaniwala tayo, pero later on, madalaman pala natin alin. Kasi ang maraming boto kung nalaman natin later ng alin, bobo. Sino kawawa? Ay di tayo. Bahagi, no? So yung sinundanity ay hindi po yun democratizing the faith. Yung pananampalataya natin, yung pananampalataya ng Diyos yung galing sa Diyos. Pero gusto ng Diyos natin, maging kabahagi tayo. Merong malayang pagtugon. Pero yung malayang pagtugon na ginawa ay makita natin bilang alin sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi sa kagustuhan ng marami, ngunit sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya po may mga pananampahagi ng ating pananampalataya tayo na pinangawakan natin kahit na sa mahabang panahon, kahit na kumisan yung mga taong gustong palitan ng ating pananampalataya, may mga pamantayan ng pagkilos. Kasi nga, hindi demokrasya ng pananampalataya. Pero gusto ng Diyos natin, tayo ay makibahagi, makalahok, makasabay,
Pag sinabi natin sinundarin, walang nauuna, wala rin nauuli. Sabay-sabay. Kaya yung mga nauuna, kinakailangan natin maghintay. At yung mga nauuli, kinakailangan natin na bumilis para tayo ay magkasabay-sabay. Sang-ayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya maliwanag na rin sa Panginoon natin. Si San Jose ay gusto niya na si Maria ay iligtas. Kaya lang iba yung pamamaraan na nais siya lang gawin. Anong kanyang nais siya lang gawin? Hiwalayan niya si Maria. Bakit yun ang naisip niya? Kasi nga, ay sabi na rin ay para hindi mapahiya si Maria. Pero sa larangan ng mga Hudyo at sa kultura, 2,000 years ago, hindi lang sapagat mapahiya. Ngunit galing, baka yun niya din, ikamatay pa ni Maria. Kasi para ako sa mga, pag sinabi ang bawa sa mga, hindi akin yan. Ay ano mangyayari kay Maria? Ay baka matuhin niya ng pamamatay. Kasi yun ang parusa sa lumang lipan. Kapag nakita nila na ito ay nakikiapi sa di niyang asawa. So bahagi yun na kung saan ay makita mo namin. Kaya pinaliwanag ng Diyos kay Jose na yung kagustuhan mo na maligtas si Maria, maganda yun. Maganda yun. Pero hindi yun yung pamamaraan na nakita ng Diyos. Ano yung pamamaraan na nakita ng Diyos? Pakasalan mo si Maria. Yun yung pamamaraan ng Diyos. Para rin may tuturing at may isisila na tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya bahagi yun sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Sabi nga, hindi naman tayo humahadlang sa kalooban ng Diyos. Pero wala naman tayong ginagawa. Wala pa rin tayong ginagawa. Kinakailangan natin, may gagawin tayo. Kinakailangan natin, may aktibo tayong pagkilos para sa ating pananampalataya. Kaya napakahalaga rin nung patuloy natin maunawaan yung ating pananampalataya. At nawa ay gumawa tayo ng pamamaraan upang maipaliwanag rin po ito sa bawat isa. Sabi nga ako, lately, nagpalabas ng survey ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa tulong ng Ateneo University na ang kanilang hamon na yun na tayo daw mga Katoliko ay hindi natin maipaliwanag ng maayos ang ating pananampalataya sa iba nating mga kapatid na mga hindi Katoliko. Yun ang kulang natin. Naniniwala tayo, pero ang tawag na natin the inarticulate Christianity. Ang Kristong hindi may paliwanag. Hindi hindi natin may paliwanag. Kinakailangan umiis tayo. May paliwanag natin ng maayos. Hindi ko pwede sabihin natin na nakasanayan lang. Hindi. Kinakailangan tayo lumabana. Hindi yung kinakailangan maging matalino. Sang-ayon sa ating kaalaman at sang-ayon sa kakayanan natin. Nanawa, kahit na paano, may paliwanag. Ito yung pinaniniwalaan namin. Bahagi yun kung saan makita natin. At isa ko sana sa swelo, nabibigyan natin ni Gideon ng pagkapahalaga. Kaya po medyo mahaba yung sermon ko. Ay nais natin na matugunan yung pangangailangan na yun. Hindi lamang para umaba yung sermon ko, para masabi na marami akong alam. Hindi.
gusto ko na alin, kayo rin ay magkaroon ng alam para may paliwanag ninyo sa iba. Kasi may pananampalataya natin, pinangahawakan namin. But we need to explain it. So bahagi yun. And then lalo-lalo na yung susunod na pagkilos. Kasi kapag na-explain natin yun, ibig sabihin, naiintindihan natin. Makagagawa na tayo. Kasi bahagi yun. Iba yung alam natin, pero iba yung naiintindihan natin. Ang isang sign na naiintindihan natin yung ating pananampalataya, we can explain it in words and in action. Kaya, makita ko namin, katulad niya sa Jose, na ginagawa din ng Diyos. Baka may iba rin tayong pamamaraan, pero baka hindi ng pamamaraan ng Diyos. Katulad niya sa Jose, kinakailangan tayong mag-isip. At ano yung susunod na ipinahayo? Sinunod niya, kumilos. Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Kaya baka tayo tinatawag ng Diyos na maging kabahagi ng pagtago ng aming simbahan, ng aming lipunan. Hindi ba pwedeng komento lang tayo ng komento? Hindi ba pwede na, sabi na natin, mga unsolicited advice, kinakailangan natin na tayo ay kumilos. Bahagi yun. Hindi usapan na maipahayag natin. Kasi kapag nag-comment tayo ng comment, sana kung ako ang mayor, hindi ka ikaw ang mayor no? Ay tumakbo ka na maging mayor para may isa katuparan mo. Kinakailangan natin yung pagkilos, Hindi ba pwede na bahagi na kung saan tayo ay manatili na lamang na walang ginagawa. At kung tawagin na po natin ay mga bystander. Yan ang panyaya ng pinahayag na Jesus na rin. Aktibong pakilahok sa paglago ng ating pananampalataya at sa lipunan na ginagalawan natin.